Habang dinidisenyo ninyo ang inyong kusina, napakahalagang malaman kung saan dapat inilalagay ang inyong imbaka ng inuming tubig o pinagkukuhanan nito. Ang mga ito ay dapat na nakabase sa prinsipyo ng feng shui. Ang elemento ng tubig ay isa sa pinakamahalagang parte ng kusina pati na din ng feng shui. Ang lokasyon at direksyon ng mga ito ay lubos na nakakaapekto sa kalusugan at kasaganaan ng mga naninirahan sa pamahay na iyon. Gaya ng nabanggit, ito ay napakahalagang prinsipyo ng feng shui kapakbet. Kasama nito ang mga elemento ng apoy, lupa, hangin at metal. Sinasabi na kapag tama ang mga kinalalagyan ng mga elementong ito, nagdudulot ito ng balanse at iba't ibang mahalagang benepisyo sa mga naninirahan sa pamahay na iyon. Kaya sa oras na hindi tama ang kinalalagyan ng mga ito, nagdudulot ito ng kamalasan, sakit at iba't ibang mga hindi magagandang pangyayari. Ang tubig ay may mahalagang parte upang magkaroon ang sinuman ng magandang vibes at energies. Sa episode na ito, tuturuan at ipapakita ko sa iyo kapakbet ang tamang lagayan at direksyon kung saan dapat nakikita o nakalagay ang inyong mga water elements gaya ng lagayan ng tubig, water dispenser at mga katulad na mga bagay. Simulan na natin. Una, ang kahit anong pinanggagalingan ng inyong inuming tubig gaya ng water filters, purifiers, water dispensers o kahit ang inyong mga water pitchers ay dapat nakalagay o nakapwesto sa hilagang silangang direksyon ng inyong kusina. Pangalawa, ang imbaka ng inyong inuming tubig o mga water gallons ay dapat nakapwesto din o nakalagay sa hilagang silangang direksyon. Pangatlo, kung ang mga ito ay hindi posible dahil sa iba't ibang kadahilanan, maaari na lang itong ilagay o itapat sa silangang direksyon. Pang-apat, ang timog silangang direksyon na bahagi ng inyong kusina ay dapat iwasan sa lahat ng pagkakataon. Ito ay dahil ang direksyon na ito ay nararapat para sa elemento ng apoy. Pang-lima, pinapayuhan din ang lahat na iwasang itabi ang inyong water dispenser katabi ng inyong lutuan o kalan. Pang-anib, upang maiwasan ang mga sakit sa balat o kaya naman ay depresyon sa mga nakatira sa inyong tahanan, iwasan ang paglalagay ng inyong water dispenser sa labas ng inyong kusina. Pang-pito, panatilihin na malinis palagi ang inyong imbaka ng tubig o water dispenser upang magkaroon ng mabuting kalusugan. Pang-walo, gaya ng naunang nabanggit, iwasan ang direktang paglalagay ng inyong lagayan ng tubig sa ibabaw ng inyong gas stove o sa loob ng cabinet sa ibabaw ng inyong lutuan. Ang mga lagayan ng tubig o ang inyong overhead tank ay dapat nakalagay o naka-install sa timog kanluran o kanlurang direksyon lamang kapakbet dahil pinaniniwalaan na ang timog na bahagi ay malas at maiiwasan ang kamalasan nito kung maglalagay ng mga mabibigat na bagay dito gaya ng inyong overhead water tank. Siguraduhin lamang na maliit ang inyong overhead water tank kung ilalagay sa hilagang kanluran na direksyon. Pang-siyam, iwasan din ang paglalagay ng inyong overhead tank sa hilagang silangan na bahagi dahil ito ay nagdudulot ng sobrang paggastos at madalas na pagkalugi. Pang-sampu, sa oras na may makitang dumi o mamasa-masa sa inyong imbaka ng tubig, lalo na kung ito ay nasa timog kanluran na bahagi, linisin kaagad ito. Ayan ang mga tuntunin sa paglalagay ng inyong water tanks, water dispenser at iba pang pinagtataguan ng inyong inuming tubig kapakbet. Isa pang tip kapakbet, para naman sa iyong lutuan o gas stove, iwasan ang paglalagay ng inyong gas stove o lutuan katabi ng inyong water sink. Pinaniniwalaan na ang elemento ng apoy ay hindi bagay sa elemento ng tubig. Ang inyong cooking stove ay dapat nakalayo sa inyong refrigerator. Hindi ito dapat magkatabi, hindi ito dapat nakatabi o nakasalungat sa inyong refrigerator dahil ang stove ay nasa elemento ng apoy at ang inyong refrigerator ay nasa elemento naman ng tubig. Maglagay ng partition o ilayo ito hanggat maaari. Ang mga interpretasyong ito ay pawang gabay lamang. Nasa sa atin pa rin ang desisyon at tayo pa rin mismo ang may hawak ng ating kapalaran. Huwag po nating kalimutang magdasal at manalig sa may kapal. Hindi niya po tayo pababayaan. Huwag kalimutang mag-subscribe, i-like at i-share ang videong ito sa inyong kapamilya at kaibigan. Maraming salamat sa panonood, mga kapakbet!